Good morning guys! Isa rin ba kayo sa mga nawalan sa GCash account ninyo? Kasi nakita ko dito sa group na to, nagpapanik sila. Tingnan mo yan, no? Saan pwede magreklamo kaya? Ubos din laman GCash ko. Ayan. 2,000 ng pa 2,000 naman yung nakakaltas. Tapos tingnan nyo naman yung time. Ayan, 9:28. Pare-pareho yung time. Ito pa yung ano niya, karugtong niya, ganyan. Dalawang number yung nasendan. Tinakpan ko na lang kasi bawal dito sa diba, TikTok yon. And ito pa yung isa. Ubos din pera ng GCash namin. 2K per transaction ang malala na send sa number 2. Ano yung number 2? 2 recipients. Bale, from to 2 recipients, dalawa rin ang recipient nito, dalawang number ang nasendan nito. Yun ang ibig niya sabihin, hindi yung 2. Ito pa yung isa, ang dami na nag-post, simot daw, money nila sa GCash, legit kaya. So may nagpo-post dyan na legit, ang dami sa comments sinasabing legit, ang daming nagko-comment na walan sila. May nagko-comment din na scam daw, na hindi raw totoo, ganyan. So kayo ba guys, nawalan din ba kayo? Kasi ako, awa ng Diyos, mula ng may GCash ako, hindi pa ako nawalan ng ganyan. Kasi mostly, yung mga cases na ganyan, may na-click sila na link na lagi naman nagpapaalala, nagsisend ng reminder itong si GCash na never ever give your OTP to anyone, never ever share your number to anyone, and then never click any link. Kasi hindi naman nga daw sila nagsisend ng link. So kahit GCash pa yung nagsend sa inyo, tapos may nakita kayong link doon, never ever click that kasi mga scammer, gumagamit sila ng mga cell sites daw para mag-send ng mga ganyan, mga kunwaring legit messages from GCash or ng Maya, ganyan. So, wag kayong magkiklik sa mga link na nasend sa inyo, okay? Mas maganda na pumunta mismo kayo doon sa GCash app ninyo at doon kayo mag-click ng kung ano-ano mang link kasi doon mismo nasa loob na kayo ng GCash. Hindi naman na siguro mapapasok ng mga scammer yung app mismo, ano? So, iba, sinasabi nila na may na-click daw or nakapag-subscribe sila sa mga online apps, ganyan, na naka-link, tapos auto-deduction, ganyan. So, siguro yun yung mga nangyari and yung iba, di nila alam kung bakit sila nawawalan. Pero ang pinaka-best na gawin ninyo guys, kung sakali man na ito ay nangyari sa inyo, ay kumontak kayo mismo sa GCash service center, sa help center nila, although walang kwenta, oo, kasi si Gigi lang naman yung kausap nyo doon, robot lang din yata yun, at hindi naman siya nakakatulong madalas, magpa-BSP na lang ho kayo. Regulated by BSP, opo, ang GCash, isang mortal sin. Ang may mga ganitong reklamo sa mga ganitong bank institutions, financial institutions, takot sila dito. Kaya kapag ganitong may mga issue kayo kay GCash or kahit na anumang bank, bank or e-wallets yan, mag-reach out kayo sa BSP, i-send nyo yung mga reklamo nyo sa kanila at sila yung gagawa ng paraan. Tingnan mo yan, actionan nila yung mga reklamo nyo. Kasi ganyan nangyari sa akin minsan sa Maya. Nung na-block ako, nag-send ako ng email sa BSP. Pagka-send ko ng reklamo ko sa BSP, nag-email kaagad sa akin yung Maya and then tumawag sila para i-resolve yung issue. And ayun, na-solve naman. Kasi ganyan sila yan guys, kapag hindi nyo talaga nireklamo sa BSP, hindi talaga kayo papansinin. Wala silang gagawing action. Okay? BSP. Lalagay ko na lang dito sa comment section yung email ng BSP para makapag-email kayo at makahingi kayo ng tulong kung kayo man ay nawalan din ng pera sa mga bank account nyo, sa e-wallet account nyo. Yun lamang guys. Bye!